Ang mga digmaan ngayon sa Israel ay pasimula pa lamang. Ayon sa Biblia, may pinakamatinding digmaan pa na magaganap dito bago magwakas ang panahon. Ito ang pinakahuli at pinakamalupit na digmaan sa kasaysayan ng mundo. Ang bansang Israel ay laging inuusig at nilalabanan ng mga bansa sa palibot nito. Bakit? Alam natin ang kasaysayan ng Israel ay puno ng mga pagsubok at paghihirap. Mula sa simula pa man, kinakaharap nito ang galit at pagsalakay mula sa iba't ibang mga kaaway na nagtatangkang sakupin at burahin ito sa mapa. Sa totoo lamang, ang mga bansang nakapalibot dito ay talagang malalakas at may kakayahang masakin ito sa pamamagitan ng pwersang militar. Subalit nananatiling matatag ang Israel sa kabila ng mga pag-atake. Ang pagiging matatag nito ay bunga ng patuloy na banal na proteksyon ng Diyos. Sabi nga sa Isaiah 41 verse 14, sinabi pa ni Yahweh, Israel, mahina ka man at maliit, huwag kang matakot sapagkat tutulungan kita. Ako ang iyong tagapagligtas, ang banal na Diyos ng Israel. Sinasabi ng Biblia na ang mga panguusig at paglaban sa Israel ay patuloy na mangyayari hanggang sa ikalawang pagdating ng Panginoong Hesukristo. Kaya hindi na tayo magtataka na patuloy ang mga digmaang ito. Ayon sa Biblia, mahalaga ang Israel para sa katuparan ng mga propesiya. Marami itong gagampanang bagay sa mga huling panahon. Ang isang halimbawa nito ay ang pinakamatinding digmaang magaganap sa Israel sa mga huling araw. Ang digmaang ito ay magiging madugo at karimari-marin. Hindi ito simpleng digmaan sa pagitan ng mga bansa. Kasama rito ang mga hukbo ni Satanas na pinamumunuan ng Antikristo at ng kanyang mga tagasunod. Ito ay tinatawag na Battle of Armageddon. Ang salitang Armageddon ay mula sa salitang Hebrew na Harmageddo na nangangahulugang bundok ng Megiddo. Ito ay lugar kung saan magaganap ang sinasabing huling labanan ng mabuti laban sa kasamaan. Sabi nga sa Pahayag 16 verse 16, at sila'y tinipon nila sa lugar na sa Hebrew ay tinatawag na Armageddon. Matatagpuan ang Megiddo sa Israel sa hilagang Jerusalem at sa lugar na ito pinaniniwala ang magaganap ang labanan. Ang digmaang ito ay ang huling matinding pagkawasak at paghatol sa mga masasama kung saan lulupigin ng Diyos ang hukbo ng Antikristo gaya ng inihula sa Biblia. Dito rin ibubuhos ng Diyos ang kanyang puot. Sa Pahayag 16 verse 19, nahati sa tatlong bahagi ang malaking lungsod at nawasak ang lahat ng lungsod sa buong daigdig. Hindi nga nakaligtas sa parusa ng Diyos ang kanyang tanyag na Babylonia. Pinainom siya ng Diyos ng alak mula sa kopa ng kanyang matinding puot. Ito ang pinakamalupit at pinakamadugong labanan sa kasaysayan ng mundo dahil maraming tao ang masasangkot at masasawi. Sabi nga sa Revelation chapter 14 verse 19 to 20, kaya't ginamit ng anghel ang kanyang karit. Inani ang mga ubas at inihagi sa pisaan ng matinding puot ng Diyos. Pinisa sa labas ng lungsod ang mga ubas at mula sa pisaan ay bumaha ng 27 salot na kasuot sila ng dugo. Ang lawak ng baha ay umabot hanggang 300 kilometro at 5 talampakan ng lalim. Isang napakalaking pagdanak ng dugo ang magaganap sa darating na digmaan. Ito ay mangyayari pagkatapos ng 7 taon ng panahon ng hirap o tribulation at pagkatapos ng 3 yugto ng paghuhukom ng Diyos, ang 7 selyo, 7 trompeta at 7 mangkok. May mga nagsasabi na ang labanan ng Armageddon ay ang tinatawag na World War III, ngunit wala pang katiyakan at may mga nagsasabi na malaki ang magiging papel ng Russia at China sa labanang ito. Sabi sa Revelation chapter 16 verse 14, pinuntahan nila ang lahat ng hari sa daigdig upang tipunin para sa labanan sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa labanang ito, ang makakalaban ng mga alagad ni Satanas ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo at ang kanyang mga anghel, ngunit hindi pa dito nagtatapos. Ang kapanapanabik dito, kung ikaw at ako ay nananampalataya sa Panginoong Hesukristo, kasama tayo sa labanang ito. Kapag dumating na ang Panginoong Hesukristo, sakay ng puting kabayo, kasama niya tayo na makikidigma, ito ang patunay. Sabi sa Pahayag 17 verse 14, makikidigma sila laban sa kordero, ngunit tatalunin sila ng kordero, sapagkat siya ang Panginoon at hari ng mga hari. Kasama niya sa tagumpay ang kanyang mga pinili at tapat na tagasunod. Ang isa pang patunay ay sa Revelation chapter 19 verse 11 to 14. Nang bumukas ang langit, narito nakita ko ang isang puting kabayo at ang nakaupo roon ay tinawag na tapat at totoo. Siya yung mahatol at nakikipagdigma ng matuwid. Ang kanyang mga mata ay katulad ng alab ng apoy. Sa kanyang ulo ay nakasuot ang maraming koronang panghari at nakasulat ang kanyang pangalan na walang sino mang nakakaalam maliban sa kanyang sarili. Siya ay nakasuot ng isang kasuotang itinubog sa dugo. Ang kanyang pangalan ay salita ng Diyos at sumusunod sa kanya ang mga hukbo ng langit na nakadamit ng malinis at puting lino na nakasakay rin sa kabayong puti. Ang Battle of Armageddon ang pinakahihintay na labanan sa pagitan ng Diyos at ni Satanas. Ang pangunahing dahilan ng labanang ito ay upang matalo ang Antikristo at ng mga tagasunod nito at higit sa lahat,
si Satanas mismo. Pagkatapos ng labanan, si Satanas ay ikukulong sa loob ng 1,000 years. Mapapanalunan ng Diyos ang labanan kay Satanas at sa huli, ang tagumpay ay sa Panginoon pa rin. Tiyak na ang kapangyarihan ng Diyos ang magwawagi at tayong mga nasa kay Kristo ay tagumpay na rin. Ito ang tunay na inihahayag ng Biblia ngayon pa lamang. Kapatid, maraming laban ang iyong kinakaharap ngayon sa buhay. Sakit, karamdaman, problema at iba pa. Ngunit pagkatapos ng huling digmaan, kapag natalo na si Satanas, matatapos na rin ang lahat ng ating paghihirap. Ipinangako ng Panginoong Hesukristo na tatapusin niya ito at makakasama niya ang kanyang mga tapat na mga lingkod. Si Kristo ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya ang magwawakas ng lahat ng kasamaan laban sa kanyang mga kaaway. Sabi sa pahayag 19 verse 20 to 21, nabihag ang halimaw, gayon din ang huwad na propeta na gumawa ng mga kababalaghan sa harap ng halimaw upang dayain ang mga taong may tanda ng halimaw at sumamba sa larawan nito. Ang halimaw at ang huwad na propeta ay inihagis ng buhay sa lawa ng apoy na nagliliyab sa asupre. Ang kanilang mga hukbo ay pinatay sa pamamagitan ng tabak na lumalabas sa bibig ng nakasakay sa kabayo. Nabusog ng gusto ang mga ibon sa pagkain ng kanilang mga bangkay. Walang duda ang tagumpay, mananaig ang katuwiran. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.